Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, mahigit 6 na buwan na mula nang itatag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inanunsyo ng pagbuwag nito ay darating na sa Martes, ika-31 ng Marso. Ano bang masasabi mo dyan, kapanalig? Abay sa pamamagitan ng EO number 94, binuo ni Pangulong BBM ang ICI bilang isang fact-finding commission sa ilalim po ng Office of the President. Trabaho nitong imbestigahan ang mga maanumalyang infrastruktura sa ating bansa, lalong-lalo na under DPWH. Ito ang naging tugon ng palasyo sa mga panawagang alamin kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga palpak at pinagkakakitahang proyekto ng gobyerno, partikular na ang mga flood control projects ng DPWH. Pagkatapos ng pangangalap ng ebidensya, inaasahan nitong magre-rekomenda ng mga kasong maaaring isampa ng Office of the Ombudsman at iba pang ahensya tulad nga ng Department of Justice o yung ating DOJ. Matatapos ang buhay ng ICI kapag nagawa na nito ang mga dapat nitong ganapin. Bagay na tinitiyak ng chair nito na si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Matatanda ang naging usap-usapan kung ano ang kahinatnan ng ICI matapos magbitiw noong Disyembre 2025 ang dalawang commissioners nito na sina DPWH former Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo na wala naman sa pribadong sektor. Sa kabila nito, nagpatuloy ang ICI sa pinapangalap na mga ebidensya, pagkausap sa mga isinasangkot at pagbubuo ng tinatawag na investigative framework at information systems na tutulong sa pagsusuri ng mga irregulalidad sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, lalo-lalo na yung under sa DPWH. Noong Pebrero, nagsumite ang ICI ng accomplishment report kay Pangulong BBM. Dito, inilista ng komisyon ang 9 na referrals o mga kasong mungkahing isampa ng Ombudsman. May 66 namang mga pangalan ang mungkahing pahayag sa DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Orders. Ito ay bunga ng mahigit 30 na mga pandinig at pagkausap sa ilang personalidad katulad ng mga senador, kongresista at pinuno ng iba't ibang ahensya. Gayon din ng on-site inspection na di umano'y mga maanumalyang flood control projects. Tinataya ring nasa 24.7 bilyong piso o halos 25 bilyon ang halaga ng mga bank accounts na na-freeze at mga asset o pag-aaring nabawi gaya ng mamahaling sasakyan, malalawak na lupain at maging insurance policies. Kapanalig, dismayado naman ang ilang progresibong mambabatas sa trabaho ng ICI. Sabi nga ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, sa hinabahaba ng prosesyon sa dinami-dami ng pasakalye sa pagsasaririn ang tuloy. Abay bitin ang ilang mambabatas at mga grupo na nakamit ng ICI sa loob ng 6 na buwan. False hope daw ang ibinigay ni PBBM para seryosong imbestigahan at papanugutin ang mga anilay malalaking isda o mga makapangyarihang tao na nagnakaw sa kaban ng bayan. Kung sila ang tatanungin, mainam na i-certify as urgent ni PBBM ang House Bill number 4453 na magtatatag ng isang independent commission against infrastructure corruption na may mas ngipin, ika nga, kaysa sa ICI na pagbibigay lang ng mga rekomendasyon ang ginagawa. Sa lawak at tindi ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, napakaliit ng natumbok ng ICI. Wala rin ngang napanagot kasi wala itong kapangyarihang magsampa ng kaso. Ang totoong tagumpay ng komisyon ay nakasalalay kung aaksyonan ng Ombudsman na DOJ ang mga kasong inihain na isinampa nila. Dito masusubok, kapanalig, kung matatag nga ba talaga ang mga institusyong katulad ng Ombudsman.
tulad ng DOJ, tulad ng mga korte na bahagi ng mabilis at walang kinikilingang sistema ng pangangalaga sa mga karapatan. Bagay na nasa sentro ng katarungang panlipunan na siyang itinataguyod ng ating Santa Iglesia. Ngayong matatapos na ang trabaho ng ICI Kapanalig, abangan natin ang susunod na kabanata, ika nga. Sa pagkawala ng ICI, lalong lumaki ang hamon sa ating mga mamamayan na bantayan ang mga humihingi ng suhol sa mga taong matuwid at ipinagkakait sa mga may hirap ang katarungan. Ito'y hango nga sa aklat ni Amos 5:12. Kapanalig, justice po ang sigaw ng bayan at hindi justice sa mga ninakaw ng mga nakaupo sa tinatawag nating ghost flood control projects. Abay, hindi lang bilyon yan, trilyon ang pinag-uusapan dito. Magbantay tayo, magdasal, kumilos, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.